Banned na daw ang e-trikes at e-bikes sa mga national roads sa Metro Manila according to the MMDA. Ngayon, ang Metro Manila Council ay nagpasa ng isang resolusyon banning all the e-trikes and e-bikes on the national roads. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ba yung problema na gusto nilang ayusin at tignan din natin kung ano ba yung problema sa resolution na gusto nilang gawin at tignan din natin kung ano ba yung tamang solusyon para sa problemang ito. Unang-una, ano ba itong problema na gustong ayusin ng MMDA kaya nila pinasa itong resolusyon? Ang sabi nila ay there are 554 vehicular accidents involving mga e-trikes at e-bikes daw. Pangalawa, sabi nila marami daw mga elderly or senior citizens at mga kabataan na nagmamaneho nitong mga e-trikes na to na hindi naman marunong sumunod ng mga batas trapiko at yun na nagkukos daw ng mga aksidente. Yun ang dalawang problema na binanggit nila. Kaya nila pinasa tong batas. Pero sa ngayon, hindi pa naman daw to final at kailangan papirmahan ng lahat ng mga mayor. Habang hindi pa to final, sana ipadala nyo itong video na to sa kanilang lahat para malaman nila kung bakit mali itong batas na ginagawa nila. So ano ba yung problema dito sa batas na ipinasa nila? Tignan nga natin yung unang-unang binanggit nila, yung statistic na 554 e-trike accidents na gusto daw nila iwasan. Ang problema doon sa sinabi ng 554 accidents involving e-trikes ay hindi po kompleto yung data na yon. Hindi lang siya hindi kompleto. Kailangan tignan yung data na yon sa tamang konteksto at sa kanyang kabuuan. Kasi pag sinabi mong 554 accidents, kailangan mong malaman gaano ba karami yung mga aksidente involving vehicles in Metro Manila. So, yun ang una natin tignan. According to the MMDA, in 2022, there were 58,000 road accidents in Metro Manila. So, ngayon, pag tinignan mo na may 554 e-trike accidents versus 58,000 total accidents in Metro Manila, wala pang 1% ang e-trike accidents kumpara sa 58,000 traffic accidents sa buong Metro Manila. Pangalawa, kailangan natin tignan gaano ba karami ang e-trikes na nasa Metro Manila. Yan ang impormasyon na wala ang MMDA. Kung meron sila, hindi nila pinapaalam sa publiko. Mali na kinakategorya nila ang e-trikes kasama ng e-bikes at e-scooters at pedal-assisted bikes at motorcycles at lahat ng mga electric vehicles. Ang e-trikes po ay mas similar po sa mga tricycles kumpara sa mga e-bikes. Kaya nga may batas sila for tricycles at may batas sila for motorcycles. At meron ding batas for bicycles. Hindi po tama na gumagawa sila ng batas batay sa kung ano ang nagpapatakbo ng isang sasakyan. Dahil po, kung ang pinag-uusapan natin ay ang kaligtasan ng ating publiko, wala pong kinalalaman ang paraan ng pagpapatakbo ng isang sasakyan sa kaligtasan ng publiko. Ang mga aksidenteng to ay nangyayari dahil po sa human error. Hindi po dahil kung electric ba siya o motor siya. Kaya hindi nila pwedeng nilalahat ang e-trikes at e-bikes. Sa ginagawa nilang paglalahat ng mga e-trikes at e-bikes at lahat ng mga electric vehicles, lalo lang ng MMDA ginugulo ang ating publiko at ang mga enforcers. At dahil sobrang labo na itong batas na to, dito po magkakaroon ng mga problema with corruption at saka bribery sa mga ating enforcers. Mali itong batas na to dahil kung sinasabi nila na kasamang e-bikes dahil sa mga aksidente, dahil e-bikes sila, ay di dapat i-ban din nila ang mga bisikleta. At i-ban din nila dapat ang mga motorsiklo. Kasi yun yung problema sa pagsabi ng e-bike. Ano ba talaga yung ibig mo sabihin ng e-bike? Mali po at malabo po yung kanilang definition of terms. Ang e-bike po ay malawak dahil pwede mo sabihin na e-bicycle o kaya e-motorcycle. Ano ba talaga? Ang electric bicycle ay iba po sa electric motorcycle. Kasi ang electric bicycle is a pedal-assisted bicycle. Ang electric motorcycle naman ay powered by electricity rather than gas. Ngayon, ang sinasabi ba ng MMDA na yung 554 accidents na kasama sa e-trike at e-bike ay kasali ang mga electric motorcycles? Mukhang hindi. Mukhang ang binabanggit lang nila dito ay e-trikes. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nila sinasama ang mga e-bikes. Kasi kung isasama nila yon, iba na lang nila ang bisikleta at ang mga motorsiklo. Dahil walang pinagkaiba ang bisikleta sa isang pedal-assisted bicycle. At wala ding pinagkaiba masyado ang isang electric motorcycle sa motorcycle. Ang pinagkaiba lang nila ay kung ano yung nagpapatakbo sa kanila. Pero yung bilis,
halos pareho lang. At kung paano imaniobra, halos pareho lang din. At idadagdag ko lang na pag tinuloy nila itong batas na to, lalong lalala ang problema ng trapiko sa buong Metro Manila. At hindi lang yun, lalala din yung problema natin sa pollution. Marami na nga nagkakasakit sa baga dahil sa pollution natin. Nakatulong na nga itong mga e-bikes at saka e-scooters para mabawasan ang pollution at para mabawasan ang traffic. Tapos tatanggalin pa nyo yan? Kaya nakapagtataka talaga kung anong iniisip ng MMDA eh. At dahil dito sa mga binanggit kong mga problema sa batas na to, kailangan nating lahat ipaalam ito sa MMDA at saka sa Metro Manila Council na hindi nila pwedeng ipatupad itong klaseng batas na hindi naman talaga nagme-make ng sense. Mukhang hindi pinag-isipan o kaya tamad lang talaga sila na pag-aralan to ng maayos. O ngayon, banggitin naman natin kung ano ba talaga ang dapat na solusyon dito sa problema na binabanggit nila. Yung dalawang problema na binanggit nila ay yung kailangan na bawasan yung mga aksidente involving mga e-trikes. Pangalawa, kailangan nilang i-regulate yung mga nagmamaneho ng e-trikes kasi maraming mga senior citizens daw at mga kabataan na nagmamaneho nito. Alam ba kung anong kailangan yung gawin? Simple lang. I-expand lang nyo yung umiiral na batas ngayon para sa mga tricycles. Na hindi sila pwede sa mga national road, yung mga tricycles na yan. At hindi rin pwede maneho yan na walang lisensya. Yun lang yun. By just expanding the definition na tricycles and e-trikes are not allowed on national roads at hindi din pwedeng imaneho ng walang lisensya, tapos na po ang lahat ng problema nyo. At hindi nyo ginugulo ang publiko. Dahil ang pinakamalaking angal ng karamihan ng nakarinig ng batas na to ay dinamay nyo ang e-bikes. Wag na po nyong idamay yon. May sariling batas ang mga motorsiklo. Kung gusto nyo i-regulate yan, edi idagdag lang nyo yan sa umiiral na batas para sa mga motorsiklo. Motorsiklo or electric motorcycle, kasama na dyan. O i-expand din nyo yan. Kung sa mga bisikleta, kung may mga batas kayo para sa mga bisikleta, isama nyo mga bisikleta at mga e-powered or pedal-assisted bicycles. Then isama mo na rin yung mga electric scooters dyan. Ganyan po yung mga pagkakategorya nyo ng batas. Yan po yung tamang paraan para gawin to. Okay, ano tingin nyo? Meron ba kayong mga suggestion na pwedeng ibigay sa MMDA na hindi ko pa nabanggit? At nag-agree ba kayo sa sinabi ko o hindi? Isulat nyo lahat ng mga komento nyo at mga suggestions nyo dito sa comment section sa ibaba. At sana ito ay makatulong para mas magandang mga diskusyon at mga debate para sa mga ganitong issue na hindi lang gumagawa ng mga batas na hindi na pag-isipan ng maayos ang ating mga ahensya sa gobyerno. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.